sa ating lahat, sa hapon, naglalala ko din Panginoon, tayo po ay patuloy na sasabas sa Diyos, ating pinagpiliburan ang ating pagpapitang sa Kristo. Kaya maraming salamat sa pagpiliburan ng bawat isa, at tayo po ay nasa napakalapit na ho ng Pasko, no? At tayo nasa Nobyembre, napakabilis ko ng panahon. Kaya maraming salamat sa Diyos at tayo po ay sa oras na ito. Tayo po ay nagkakasama, nagkakasama ng ating Panginoon, at tayo po ay nasa loob. Joshua 22. Ang nagkakasama ay sa namin, sa te, ang sa te. Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay magbabasa sa aklat ng Joshua, chapter 22, verse 1 to 11. Now, 1 to 10. Verse 1. Pagkatapos tinipon ni Joshua ang mga mandirigmaan, lipi ni Ruben, ni Gad, at kalahati ng lipi ni Manasseh, sinabi niya, sinupad ninyo ang lahat ng pagpagabilib sa inyo ni Moises na lingkod ni Yahweh, at sinunod ninyo ang bawat ulos ko. Hanggang ang panahon ito, hindi ninyo binabayaan ang mga kapatid ninyong Israelita. Sinupad ninyo mabuti ang lahat ng pinapinagod sa Yahweh ng inyong Diyos. At ngayon, naibigay na ni Yahweh na inyong Diyos sa inyong mga kapatid ang kapayapaan at pinangako niya. Kaya umuwi na kayo sa inyong pagmatahanan na kabilaan ng Jordan. Sa lupain ibinigay sa inyo ni Moises na inyong Yahweh. Huwag lamang ninyong nakakatamutan din ang mga magpiling at sa ibinigay ni Moises sa inyo. Ibigin ninyo si Yahweh na inyong Diyos. Sundin ninyo ang kanyang kalooban at luparin ang kanyang mga utos. Maging tapat kayo sa kanya at palilingkuran niya ang buong puso't kaluluwa. Bilasbasan sila ni Joshua at umuwi na sila. Verse 7, ang kalahati ng lipi ni Manasseh sa ibinigay ni Moises sa lupain sa Basran. Ang kalahati ay binigyan ni Joshua ng lupa sa kanluran ng Jordan, katabi ng ibabang lipi ng Israel. Pag sila'y pawina, bilasbasan sila ni Joshua at sinabi sa kanila, mayayaman kayong babalik sa inyo. Maraming maka, dito, ila, tanso, babal at mga damit. Pahalina ninyo ang mga nasakyan ninyo sa mga kaaway ang inyong mga kapatid. Umuwi na nga ang mga mandirigma, lipi ni Ruben, ni Gad at kalahati ng lipi ni Manasseh. Iniwan nila sa Kanaan ang ibang mga Israelita at bumalik sila sa Gilead. Sa lupain, naging bahagi nila ayon sa inuutos ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises. Verse 10, pagdating nila sa Jordan, na nasa panig ng Kanaan, tayo sila ng isang mataas at malaking altar sa tabi ng ilog. Verse 11, nalaman ito ng ibang mga Israelita at ganito ang lumalat na usap-usapan. Alamin ninyo, nagtayo ang mga lipi ni Ruben, ni Gad, at ang kalahati ng lipi ni Manasseh ng isang altar sa hangganan ng Kanaan bago umuwi ng Jordan. Pagkarinig nito'y nagtipon-tipon sila sa sulod at mandang makinig ang nasabing mga lipi. Pinupot ng bayang Israel si Pinahas na anak ng pari si Eleazar upang kausapin ang mga lipi ni Ruben, ni Gad at ang kalahati ng lipi ni Manasseh. 14, may kasama siyang 10 pinuno ng mga angkat bawat kabuhat sa bawat lipi ni Israel. Bawat isa sa kanila ay pinuno ng mga angkat sa kanilang mga lipi. Pagdating sa Gilead, si
Sinabi nila sa mga lipi ni Ruben, ni Gad at ang kalahati ng lipi ni Manases, ito ang pinapasabi sa inyo ng buong sambahayan ni Yahweh. Bakit ninyo ginawa ang ganitong pagtataksil sa Diyos ng Israel? Naghihimagsik kayo laban kay Yahweh sa pagtatayo ninyo ng sariling altar. Siya'y tinalikuran ninyo. 17. Nalimutan na ba ninyo ang kasalanan natin sa Peor? Hanggang ngayon, nagtitiis pa tayo sa parusang salot na iginawad ni Yahweh sa atin. Hindi po ba sapat iyon? At ngayon, nangahas pa kayong talikuran siya. Kapag naghimagsik kayo kay Yahweh ngayon, bukas din ay magagalit siya sa buong Israel. Kaya, kung ang inyong lupain ay hindi angkop sa pagsamba sa Kanya, tumawid kayo sa gawin namin sa kinaroroonan ng kanilang tabernakulo. Doon na kayo muna. Huwag wala kayo magtayo ng ibang altar, maliban sa altar ni Yahweh na ating Diyos. Sapagkat iyon ang maghihimagsik laban sa Kanya at sa amin. Nakalimutan na ba ninyo si Akan na anak ni Zerah? Nang sumuway siya sa utos tungkol sa mga bagay na dapat sumugit, kasama niya na parusahan ang buong Israel. Hindi lamang siya ang namatay dahil sa kanyang kasalanan. Sumagot ang lipi ni Ruben, ni Gad, sa kalahati ng lipi ni Manases sa mga pinuno ng mga angkan ng Israel. Si Yahweh ay Diyos ng mga Diyos. Si Yahweh ang makapangyarihan sa lahat. Siya lamang ang Diyos, alam niya kung bakit ginawa namin ito. At dapat din ninyong malaman kung kami sumuway at kung kami nagpagsil kay Yahweh, huwag niya kami hayaan ang buhay sa araw na ito. 23. Kung nagtayo kami ng sariling altar upang suwayin si Yahweh, kung nag-alay kami ng handog na susunugin o handog ng pagkain babi o handog ng pinagsasaluhan, paparusahan nawa kami ni Yahweh. Verse 24. Ginawa namin ito takot na baka dumating ang araw na sabihin ng inyong mga anak na aming mga anak. Ano ang ginalaman ninyo kay Yahweh? Ang Diyos ng Israel. 25. Siya na rin ang nagtakda na ang ilong Jordan ay maghihiwalay sa atin. Kayong mga lipi ni Ruben at ni Gad ay walang bakit kay Yahweh na Diyos ng Israel. Kapag nangyari iyon, ang aming mga anak ay maaaring hadlangan ng inyong mga anak sa pagsamba kay Yahweh. Ang totoo, itanayo lamang ang altar na ito, hindi upang pagsunugan o paglayan ng mga handog. Itinayo namin ito upang maging tayo para sa amin, para sa inyo at para sa ating mga salita, upang maging katibayan ng talagang pinasamba natin si Yahweh sa pamamagitan ng mga handog na susunugin, mga alay at handog na pinagsasaluhan. Kaganon, hindi masasabi ng inyong mga anak na sa aming mga anak, wala kayong pakialam kay Yahweh. At kung sakaling mangyari ito, masasabi ng aming mga anak, tingnan ninyo, nagtayo ang aming mga ninuno ng isang altar na katulad na altar ng Yahweh. Hindi upang pagsunugan o pag-alayan ng mga handog, kundi upang magsaksi para sa amin at para sa inyo. 29. Kailanman hindi namin iniisip sumuway kay Yahweh o tumalikod sa Kanya. Hindi kami nagtayo ng iba pang altar na
na pagsusumpunod ng mga handog o pag-aalala ng handog na pagkain o handog na pinagsasaluhan bukod sa altar ng Yahweh, sa altar na nasa harap ng kanyang tabernakulo. Verse 10, narinig ni Pinehas at ang mga pinuno ng mga angkan ng Israel na kasama niya ang sinabi ng mga bibi ni Ruben, Gad at Manasseh ay nasiyahan sila. 31, kaya sinabi sa kanila ni Pinehas, ang anak ng pare ni Eleazar, alam namin ngayon na kasama na natin si Yahweh sa araw na ito. Hindi kayo nagtaksil kay Yahweh, kaya iniligtas ninyo ang Israel na parusa ni Yahweh. 32, iniwan ni Pinehas ang mga pinuno ng mga angkan, ang mga lipi ni Ruben at ni Gad sa lupain ng Gilead. Nagbalik na sila sa Kanaan at inimulak sa Israel ang buong pangyayari. 33, natuwa ang mga Israelita at nagpuri sa Diyos. Hindi na nila muling nabanggit ang mga balak nilang paglusok at pagwasak sa lupain ni Gad at Ruben. Ang altar na iyon ay tinawag na saksi sapagkat sabi ng mga lipi ni Gad at Ruben, saksi ito para sa ating lahat na si Yahweh ay siyang Diyos. Thank you, Lord. Panginoon, kami po ay patuloy na nagpapasalamat, nagpupuri sa bawat mga kalatan, sa pagmakinig ng mga anak, nakakalat at pagpapatuloy sa mga kalatan tulong mo, kalatan sa ilagay mo sa ilalim ng tao, mga gawin at mga kaya na pagmamahal. Maraming salamat, Lord, ay sa Diyos, sa mga kapatid, sa pagpapatuloy, sa pagmamahal, sa pagpapatuloy, maraming salamat sa pagpapatuloy, sa salamat po sa pagpapatuloy sa pagpapatuloy ng Pilipinas sa mga salita at maraming sa pagpapatuloy na patuloy para mapapatuloy ng Pilipinas sa mga salita at ang gawin ng pagpapatuloy. Maraming salamat sa iyo sa pangalan ng Pilipinas. Amen. Hallelujah. Pero pa Diyos, maraming salamat sa bawat isa na nabasa. Pagkakaroon po ay Panginoon, sa oras ng pumitra, tayo magpapalawal sa oras ng pagkaroon ang open prayer, ang amang naapotan ng Sister Grace. Sister Grace. Yes po. Thank you. Ang ating pong birth step sa opening natin ngayong hapon ay nakikita po sa Mark 2, chapter 17. Ang sabi ng text, narinig ito ni Jesus kaya't siya ang sumagot. Hindi na kailangan ng magagamit ang walang sakit, hindi ang may sakit na parito ako upang tawagin ang mga nakakasalan. Hindi ang mga matutuwid. Sa English po, akin pong basahin yung NIV translations para mas hook po sa atin. It says, when Jesus heard this, he told healthy people don't need a doctor. Sick people do. I have come to call not to those who think they are righteous, but those who know they are sinners. Hallelujah. Let's pray. God is telling us and reminding us that Jesus saves every day. And we have hope in Jesus. Kaya po tayo ay lumapit sa kanyang paanan sa bawat oras na ating pagtipon-tipon dahil nais natin na tayo po ay ma-align sa presensya ng Banal na Espiritu. Kaya isang panawagan sa atin lahat na patuloy po tayo makiayon at ma-align sa ating mga puso. Dahil ito po ang nais ng Panginoon. Kaya samahan po natin sa panalangin po
Hallelujah. Father, Son, Holy Spirit, Amo pong mabuti na Ama. Hallelujah. Purihin ka sa hapon ito, Ama. Maraming salamat sa pagkakataon ng Ama na kami po ay kasama. Kahit po nasa online po kami, Ama, dama-dama ng mga taga-House of Refuge ang iyong presensya na kami po ay nangangailangan kaligtasan. Kami po ay nangangailangan ng kagalingan sa aming pong buhay. Ikaw po ang Diyos na nagpadala ang iyong anak upang ang iyong mga anak sa lupa at maging langit man ay mabigyan ng kaligtasan. Iligtas mo po kami, Ama, sa aming mga isipan, sa aming mga puso at sa paglakad namin. Ikaw po ang Diyos na manguna kung paano namin ito magampanan ang lahat na pagtawag mo sa amin. Lord, tinawag mo, nakaapak si Moises sa Red Sea dahil po sa kanyang pananampalataya. So sa amin po mga pananampalataya, Lord God, kami po ay magpapalinis at magpapasabit sa aming mga puso ngayon. Maraming salamat sa dala-dala namin na naka-offering ngayong hapon. Ang mga kaloob namin, Lord, ay magamit sa gawain. At maraming salamat sa patuloy na pag-ayos mo sa kalusugan ng aming mga pastor na sila po ay papatuloy sa gawain mo, Lord God, upang maipahayag ang iyong mga salita. Lord, kung nagpatuloy po kami magdasal kahit sa online, Lord God, House of Refuge ay gagamitin mo, Lord God, sa dahilan mo, sa purpose mo sa aming mga buhay. Kaya ikaw ang maitaas, ikaw ang pupurihin, at ikaw ang aming sasandahin. Maraming salamat, Lord God, sa buhay namin. Nagpilinis mo kami. Hallelujah. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Yan, kaya salamat sa place, sa kawan sa mga sinton. Ataw na po sa sislo na awit, sa samba, hallelujah, sa Iganda na po sa ating lahat. Tayo po ay nilalamon na po sa ating pagsamba, pagpupuri sa hapon ito. Pagpupuri sa mga Hallelujah. Hallelujah.
Sinisigaw ka sa buong mundo ang iyong kadakilaan, ang iyong kautihan, ang iyong katapatan ng Panginoon. Tungkol doon sa kapag-usaan ng maglagaan ng maraming salamat sa iyo, Panginoon, sa pagkakawa ng Diyos. Alayon mo lang makapansay ng isang pagkakawa. Hindi ko kaya nasasya ng mga mga Panginoon. Hindi ko lang nakakalaga ng pagkakawa. Yes. Good afternoon, brothers and sisters. Sunday again. So happy. Sunday, the first day of this week. No, without Jesus, I don't know how to live a day. Really, always Jesus give us this life. And then we become righteous because he gave his life in the cross, to die in the cross. And in 3 days, he alive again. So we have hope from him. We start our Holy Communion. The Holy Communion is a memory of Christ's suffering and death. A precious gift for those who believe. Holy Communion is a victorious celebration of unity with Christ, declaring his power over sin and the faith. The
Holy Communion Holy is a Communion is a fellowship with fellowship with Christ, Christ, a as Savior Savior of of the King world, of King Kings of kings and the Lord and the of Lord of lords. The Holy The Holy Communion Communion is a gathering is a of gathering of Christians Christians in one in one accord, accord, sharing sharing and and proclaiming proclaiming the the love love of Christ. Brothers and Brothers and sisters, sisters, let's read let's read John chapter John 6, chapter 6, verse verse 53 53 to 58. 53. Recording stopped. Jesus said, Recording stop. Truly, Truly, I say to truly, I you, say to you, unless unless you eat the you flesh eat the flesh of Son of of the Son Man of Man and drink and his drink blood, his blood, you have no you life have in no him. life in him. Whoever Whoever feeds on my flesh and drinks and drinks my blood my blood has has eternal life, eternal life, and I and will I raise will him raise up him up on the last on day. the last day. For my flesh my is flesh true food, Food and my blood my is blood true drink. to drink. Whoever Whoever feeds on my feeds on flesh my and flesh drinks and drinks my blood my blood abides in me, abides in me, and I and I in him. in him. As the living As the Father living sent Father me, sent me, and I and live I because live of the because Father. of the Father. So So whoever feeds whoever on me, feeds on me, he also he will also live will because live of me. because of me. This is the This is bread the bread can from come the from the heaven, heaven, came down from and the down heaven. from the heaven. Whoever feeds Whoever on this on bread this will bread live will forever. live forever. Thank you, Lord Lord Jesus. Jesus. Brothers and Brothers sisters, and sisters, let's take the let's bread. take the bread. This bread This bread represents His presents broken His body. broken As we body. eat As this we eat bread, this bread, we should we be shall healed, be healed, and we should and be we shall be healed with throughout throughout eternity. eternity. This is the This body is the of body our of Lord our and Lord Savior, and Savior Jesus Christ. Jesus Christ. We believe We it, believe we it, declare we it, declare we it, receive we it. receive it. Amen. Amen. Let's eat the bread. Let's eat the bread. Let's take the Let's cup. take the cup. This cup This cup is His blood, is blood, the blood the of the blood new of the new and and everlasting covenant. everlasting covenant. It will be It sure will for be you sure for you and for many and for many for the for the forgiveness of forgiveness sins of sins that drink that this drink cup. this cup. When we drink When this we cup, drink this His cup, blood His will blood be will mixed be with mixed our with blood. our blood. We shall We be shall healed, be and healed, we shall and be we shall healed be healed throughout eternity. We believe We it. believe it, we declare it, we receive it. Amen. Amen. Let's pray. Let's pray. Heavenly Father, Heavenly Father, we thank you. we thank you. We thank you so We much. thank you so much. You give us You your give own us Son. your own Son, Jesus to die Jesus to on die the on the cross. cross, To to die die for for us, To pay all to our pay all sins. our sins. We declare We declare Jesus is our Jesus is Lord our and Lord Savior and Savior in all in our all lives. our lives. In Jesus' name In we Jesus' pray. name we pray. Amen. Amen. Thank you.
So, Nandito tayo kami po sa sa Santo City, we are ready, 6:30. So, So, for the last 19 hours, Di pa ako nakakatulog ng maayos at Kasi sa akin po nagsimula ako as sinisip pa ako. So kaya ay sa pag-iisip dito sa Coronado sa Coronado and welcome back sa Champions para magawa ng pagkakataon. Is there medyo ang ko sinisilok pa ako tapos may silok pa. Tapos wala tayo may kami natin magtuturo ng pag-aaral sa Diyos sa Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa patuloy na privilege na pagkakampi to honor you and worship you sa kabutihan and at the same time, Panginoon, for the opportunity that we see you. Tumulong gabayan na ako, Panginoon, physically, retired, sa kapatid po, palakas sa akin kaya po, nagkakatawa na lang sa inyo ang ito as we learn how to disciple. Thank you, Lord Jesus. Amen. Yeah. Kailangan ko yata natin track. Galing ko from Saturday ay mag-isang makaroon ng pastor at maulit sa atin sa so talagang sagot sila madali so makatanong mo ako kasi yung lang alaga sa isang simbahan. Anyway, tayo mo ay nasa kalitan ko ng kanilang pusa na nag-aalala on the 24 by the aspects of a disciple of the Lord Jesus Christ. Sure, malapit sa unang linggo na pinalaki natin, dalawa tayo, ay marami na ibahagi sa ating buhay and also ay pagbuhay nag-aagin ng pagbabago o transformation sa buhay ng bawat isa sa atin. Ikaw ang bibiro ng pag-aaral o pagtuturo ng buhay. Nag-effort tayo. Tulad ngayon, sabi ko sa inyo, may hinahanap ko. Pagod na I have to use it. Kaya, yun ang nangyayari sa akin sa appreciation. Nababago yung buhay tungo sa pagpapalito, hindi sa pagsasan. So, nasa labing po tayo. Ang tagal po ngayon is about our personal testimony. Ang personal na pagpapatuloy ng aral na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Tayo po lahat, bilang mga manang sa pagpapataya, we have a story of life. Alam mo, yung Pilipino, mahilig sa mga present at sa mga kwento. At kaya mayroon mga marites na mga taganap sa generally speaking, ang bawat isa meron at sa nila natin sa isip. Pero sa ating pagkakataon ng kalitayan, we have a story to tell. And most of the time, kung tayo sa Kristiyano, ay meron tayo tinatawag na encounters, personal encounter with the Lord Jesus Christ. But
somehow, breaking things, na natin nagbabago sa buhay natin. Siguro, may panghapon sa isa-isahin natin, every Thursday, every Saturday, meron tayong time to thank God sa mga bagay na natanggap natin. And lahat tayo, hindi na natin kwento agad. Meron tayo yung mga personal na kwento sa buhay natin. And alam niyo ba mga kapatid na ating mga testimony o patotoo ay isa sa mga mahalaga. So, ang ating patotoo ay isang mahalaga o malaki mahalaga because it is one of the most powerful ways wherein God uses our lives in order to bring others to Him. So, ibig sabihin, kapag meron tayong kwento ng buhay natin, magandang totoo ang mga bagay na nagandang sa atin. You have to realize that it is one of the most powerful ways. Ito po ay isa sa mga mahalagang kapalaran na ginagamit ng Diyos so that through our testimony, through our story, ay ibigay ito ng others to Him. Kasi yung kwento natin, yung matotoo natin, ito po ang kwento natin natin kasama ng grasya ng Diyos. At dahil dito, ito po ay nagiging isang salibili, isang malaking kwento sa buhay natin ng mga tao. And a powerful testimony actually is a personalized story. You don't get ang effective testimony. Dapat ito yung kwento mo. Yung kwento ng malimay na nagpapakita kung paano ang masakit sa iyo. Naghanapin ng pagbabago, naghanapin ng pagbabalas, naghanapin ng pagkalinan, at nagsilbing gabay at nagkaroon ng gabay sa buhay. And whenever people hear your testimony, their hearts are being moved. Kumikilos ang panggawa ng Diyos sa tao. Not because it is dramatic, but it is actually because your story is authentic. No? Totoong nangyari, totoong naganap, o naranasan mo, hindi dahil drama ng kundi, ito ay ginawa ng Diyos sa iyo. Kaya mga kapatid sa atin yun, I really would like to understand why sharing of our testimony is important. Bakit ba mahalaga ang patotoo? Ang patotoo ni Ben, ang patotoo ni Isabel, ang patotoo ni Lynn, ang patotoo ni Daisy. Lahat tayo, we have our own unique story to tell others. Pero, bakit ba mahalagang i-share natin ito sa iba? Bakit mahalaga ikwento natin? Kasi alam mo natin ngayon, marami nagkikwento ng buhay, pero hindi magandang kwento. Kaya nga tayo, ang difference natin, at kalisang talaga, ang magandang kwento ng buhay. So, while sharing of our personal testimony is important. Number one, because of our testimony, glorifies God. Kapag sinishare natin sa iba, yung mga naging pagbabago, yung mga naging transformation ng buhay natin. Nakakapatid, whenever we share, whenever we share, whenever we let reference of our testimony, hindi ito kwento lang na gawa. Ito actually ang isa sa mga results that it glorifies God. Napapatuloy ng Diyos.
whenever we talk about our testimony, whenever we share our testimony to other people, it glorifies God. No? Napapatuloy ang Diyos. Kaya lang, hindi tayo dapat mahiya. No? Kung meron ginawa ang Diyos sa tayo, hinagkita to others. Why? Because whenever the God has authority, it glorifies God. Psalm 108 verse 23 ang sabi nito, ginawa ito ng langit at ito ay kahanga-hangang pagbasa. Saying this is the Lord's doing, and it is marvelous in your eyes. Sa mga natin mga kapatid, meron is nasa Lord, meron ginawa. Amen po ba? Meron siyang ginagawa sa buhay natin. At sabi dito, ito ay kahangahangang pagbasa. Kaya mga kapatid, pagka-ikwento natin ang pagkatoo, ikwento natin yung ating yung pagbaba ng ating Jesus Christ. Sabi ito ay kahangahangang pagbasa. Therefore, it glorifies God. So our testimony, yung ating mga pagtotoo, yung ating ay binibigyan natin ng kung ano ang ginawa sa inyong buhay. Hindi dahil ginawa, hindi dahil matagal tayo, hindi dahil magalang tayo, kundi ang ikinigwento natin ay the things that God has done in your life. For us to be an effective disciple of Jesus. At hindi ka mag-aral ng maraming verses sa Biblia. Kahit hindi ka umattend sa mga activities o programa, pero nagpapatotoo ka, sinashare mo sa iba, kung ano yung pagbabago ng Diyos sa buhay ko. Grabe, sa pagkakaroon. Kasi naman at-attend ka natin, pero hindi ka naman napapatotoo. Hindi ka nagsasabi sa ito of the truth sa God has done in your life. Ang ko natin ang testimony highlights of what God has done in your life. Ito ay papakita ng pagpapili ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos, katapatan ng Diyos sa buhay sa tao. Sa pagkakasalanan natin, dahil ginagawa ang Diyos. Amen? At habang ang gandang ginagawa ang Diyos sa buhay natin, we should never stop telling our story. We should never stop telling our testimony. Kaya kung gusto kong maging totoong isipin ko, alam talaga ng Panginoon. Learn from others about your testimony. Nasa iba kung gaano ka makabuti, kung gaano ka magaling ang ginawa ng Diyos sa ating mga. Pangalawa po na dahilan why we should be better as a Muslim, to place the gospel personally and relatively. Kuminsan, may mga pagkakataon na hindi agad manggap tao ang Bible. Diba? Kuminsan, meron tayong gusto share yung tao. Ito mga tao ay hindi basta-basta makakapagod pagka-Bible pinag-isa. Kaya, kung hindi sila napagpapagod sa kaso o sa Bible,
No, simulan na natin yung paraan na makakagalit yung aso. Tulad nito. No, when God asks about our testimony, ginagawa nito Ebanghelyo ay naging personal and valuable. Ibig sabihin, no, maaaring makarating yung tao doon sa karanasan. Maaaring yung tao ay nakakausap mo, alam mo, ako ano pa na ako ito yung ginawa ko sa akin, kaya nagtanong ako sa aking pagsabi. So, may mga pagkakataon na kapatid that when we share the gospel to others, hindi agad rescue, hindi agad bibigyan. Kasi kung minsan, pag tayo talaga, kaya iniisip na kung mga tao na siya superior about it. Kasi bago lang tayo sa akin. So we can start with telling our story. Kasi pagka pinito natin sa kanila, ang Ebanghelyo ay nagiging personal at relatable sa kanila. Sa 1 John chapter 1, verse 3, ang sabi dito, ipinapahayag na natin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama kayo sa aming pakikisama at sa aming anak sa Jesus. Noong ang panahon na kapatid, noong po ang panahon na these words were written to the believers during that time. Ang sinasabi lang ni John, ang pagkakilala ko lang sa inyo. Ang mga pinapahayag sa inyo ay yung mga bagay na nakikita namin. Yung mga bagay na nangyayari namin. So, hindi na siya nagkukulang na theology. Hindi siya nagkukulang na nalala sa kapamanan. Sabi niya, ipinapahayag namin sa inyo ang lahat na nakita namin, naranasan namin, lahat ng narinig namin, ito yung mga bagay that we have experienced. Therefore, kapag-ganto ang mga storya, nagagawang storya, magbabagang, ang sa tuwalyan natin. Ako, dahil nakakahalilig ang iba. Hindi naman nakiintindi nila kasi people think about theology. Parang magmahirap yung usapan nito, pero walang mangyayari. But when we tell them about testimony, how God has changed your life, kapatid, hindi na ho ito pwede natin. Hindi mo pwede magkaila kay dating taong masama. Noong naranasan ang pag-ibig ay naging mabuti. Ito ho, hindi na natin ang pagkakala ng usapan. Ang usapan, pagbabago ng buhay. What happens is that your story, yung kwento mo o yung pamatuto mo ay nagiging tulay, nagiging bridge for others to understand. Nagiging tulay para maunawaan ng iba ang katotohanan ng mga bagay tungkol sa Diyos. Hindi lahat nakukuha sa pakita ng Bible. Hindi lahat nakukuha sa pagaligan sa mga natuntuhan natin. Hindi lahat nakukuha sa patasan ng Eric. Yung pagkatoo mo, yung hindi mo alam sa Diyos. At nagkawala ako, si Lord, tuloy-tuloy ang pagawa. Hindi yung ginawa niya sa marami kasi sa natin, ang Diyos ay nililibig sa pagawa ng magiging bagay sa atin. Pangatlo, when we share our testimony, it encourages others. Dapat malakas natin ang iba in their own struggles. Diba? Sabi ko ay
every day, sa buhay natin ang mga hamon at kinakaharap. Iba't ibang challenges na buhay natin ng mga tao. And when we tell them, when we share with them our testimony of the things that God has done in their life, somehow, sila ay lumalakas, ay pwede rin ako magpagpapay. Kung nagawa niya, pwede rin palang magawa. Ito sa 2 Corinthians chapter 1, verse 3 and 4. Ang sabi dito, purihin natin Diyos at Ama ng ating Panginoon. Ama naman ang naunang sa Kristo ang mga kapahalagan at Diyos mamalahan ng lahat. Ilang isa namin ang kapdala. Upang sa pamamagitan ng tayo ang tulad natin, ay paalin ng amin sa mga nahasi. So, dito, binagay ni Apostle Pablo na sa pagpapalang ng dalawang at pag-ibig ng Diyos sa buhay natin, we are receiving encouragement. At sabi ko, ang purpose kung bakit tayo ay tumatanggap ng kaaliwan, tumatanggap ng encouragement so that we can encourage others also. Kung natin binigyan ng Diyos ang ating buhay ng gandang kwento, hindi para sa sarili ko, hindi para ito sa iba, para yung iba, makasaksik sa panahon ng kanilang mga kapitulatian o mga panghamon sa kanilang buhay. You may not know someone might be going through what you have overcome. Ano hindi mo alam na meron ibang mga tao ang may pinagdadaanan sa buhay. At pagtanggapin ko na sa kanila, ang tama, buong sila na pwede pala ng ganyan din ang nasa ito. Kapag niya ako, you share your testimony. Diba? It reminds them na kapag i-recognize yung story na sa kanila, it will remind them na He is with them like this. Ang banda ko, ito ang effective tool for business. Pala, kapag nag-share tayo ng testimony natin, naging effective tool tayo makapagpapatutuwa tayo, makapag-business tayo ng God's purposes. In Acts chapter 4, verse 20, sabi dito, ng mga nagsasabi ko sa ilang panahon, hindi maaaring hindi namin ipahayag ang nakita at narinig. This is the Lord's duty, and it is marvelous in our eyes. Sa mga kapatid, share our testimony to others. Kasi, minsan diba, sabi nga iba Pastor, hindi kami nag-aaral ng Bible. Hindi naman kami nag-aaral ng training o sa Canada. Paano kami makapagpapatutuwa, makapagpag-business? Paano kami makapag-share ng gospel? Hindi ko pre-requisite ang pag-aaral for you to be able to share your testimony. Sabihin, sabi ko, hindi maaaring hindi namin ipahayag ang ating nakakita at namin. This is the Lord's duty, and it is marvelous in our eyes. Baka pala mula na panahon, ang mga namin talaga at more share what Jesus has done
talagang pinapatutuo niya ang unang sultan mo kung ano ang awan. Naalala niyo ba ang influence ng bulan, diba? Nakikita yun. Para sa nakikita sa lakas ng lupo na pinaglahat ng Panginoon. Ano ang sabi ko Panginoon sa kanila? Naalala niyo yung babae na sa Marina na babae na trophy, diba? Anong sabi ng Diyos sa kanila? Sumain kayo. Umayo kayo. Ikwento sa iba. Ikwento sa mga tao. Yung ginawa ng Diyos sa inyo. Ay, ganun sila. Kinikwento nila sa iba. Dapat sa Friends, hindi tayo lumahihan. Wala ang kapatid. Okay ba yun? Ayan. Sa Thursday, tsaka sa Sabado, sa Kalamayan, pagpapasalamat sa Panginoon, walang nasasalamat. Kasi nagbibigay ng pasalamat, 3 times sa buwan, hanggang sa kapatid. Ang kapatid, kung tayo mahila. Lalo yan, kung may ginawa ang Diyos sa buwan. May hila ka lang, pag wala kang ikikwento. Sabi na yung mentor noon, pag walang kwento, walang wenta. Alright? So, para mag-wenta ka, dapat mag-kwento. Kasi araw-araw, meron tayong kwento, meron tayong ilan. Pero, Bible calls us to testify about what God did into us. Inuutusan tayo ng Biblia. Ikwento natin sa iba kung ano ang mga Diyos sa atin. Because our testimony becomes a powerful way for us to share ang kabutihan ng Diyos, ang evangelism, personal and compelling. May hagod tayo tayo sa pagkakalawa ng testimony. Paano mo ba ginagawa? At kaya mo ilang pagkakalawa ng testimony. Ang ikikwento mo ay ikikwento mo bago makilala si Kristo. Bago ka sabihin natin po, bago ka nag-born again, i-describe mo, ilalaw mo, ano yung buhay mo noon. Bago ka nagkaroon ng encounter kay Lord. You focus on your inner struggle. Yung kakulangan sa buwan, yung mga bagay na pinakatapakan. So, siguro, I will ask you to write. Gawa tayo ng testimony natin meron tayong gabay. Pangalawa, na bahagi ng ating patutuwa ay paano mo naman makilala sa Kristo. Saan ka nagkaroon ng encounter kay Kristo? Ay, nag-bless kasi ako. Ay, nag-bless sa akin. O meron isang tao nagsabi sa akin ng mga bagay-bagay kung gusto Diyos. So, isi-share lang natin how we came to know and how we respond to the gospel. Dito, ang nakikwento yung ating pagsisisi, karoon tayo ng pananampalataya, at karoon tayo ng pagbabago sa ating mga. At pangatlo, na lahat ng pagbabago ay ikwento mo naman ang pagbabang buhay. Explain what has changed in your life since you left Christ. Ikwento mo ano ang bago sa iyo, dapat ginagawa may and by telling us about your story, makaka-encourage tayo na sila sa ating Panginoon. Amen po ba mga kapatid? So,
Meron pa kita sa inyo ng isang patotoo ng isang taong kilala sa ating lipunan. At tingnan nyo yung composition ng kanyang patotoo. Now, whenever people watch the video about this personal testimony, marami na bumubog na yun. Hindi lang mga ordinary tao, even yung mga high-level na mga tao. Pakinggan niyo po ang 4 minutes na ito sa pagtatapos ng ating tutuloy. Ito ang testimony hidden ko. Siguro sa inyo ay nalagay sa hidden ko kung gaano siya kasamahan noon. Pero pakinggan natin ang kanyang testimony kung paano bilang Diyos ang buhay. I did these things in secret, so I thought I was going to be okay. I was only when I first questioned God's love. At a very young age, how loving God allowed iniquity of an innocent boy to be stripped away, molestation, and heartbreak. I still have that memory in my brain after that incident, reading back in my love struck the filth off my body. From that experience, I made two conclusions. There was no more point trying to live a righteous life. I identify stars or permanent. Second, as the lesson, as long as I don't tell anyone about this, I will be okay. Just a year after I started my practice as a doctor, show business opened its door for me and bid me enter. And sure enough, I got what I hoped for. Fame, influence, pride, in no time, I was into womanizing, drugs, and other shameful things that only a man perverted has been guilty of. I did these things in secret, so I thought I was going to be okay. The truth is, my quiet times alone felt a very deep emptiness inside me. In December of 2008, my own best friends conspired to expose my double life to the public. In May 2009, I received a call from a stranger asking me to pay 4 million pesos or else scandalous videos will be used on the internet. I had not given in advance, so on my birthday, May 20, the videos were released. Of course, the videos were viral and everyone visited this. It became a headline in TV news, in radio, newspapers, and blogs, and other social media networks. I was dragged to the Senate for a public hearing. The Board of Medicine decided to revoke my license to practice medicine. In one survey, I was voted the most hated man in the country. In one fell swoop. Everything I had was taken away from me. My second failed attempt made me think there must be a reason for my life, that there must be something or someone out there in control of my life. I began a very serious spiritual search. I went to the talk, feeling out of place, feeling reluctant listener. Dr. Ravi arrived, knowing that he was going to be speaker. After dinner, the guest speaker gave an unplanned message that resonated with me powerfully, so powerfully that after his talk, I raised my hand to ask a question. My question turned into a confession, and then my confession turned into my submission to the cross of Christ. I committed my life to Jesus Christ as my Savior and my Lord. My life isn't perfect, and I am not perfect. I still have my struggles until now, but as I grow in my relationship with Jesus, He gives me the grace to resist and overcome sin. My
transformation is not yet complete, but I trust that He will finish the work that He started in me. I don't worry about my past anymore, nor am I anxious about my future, because as Paul would put it, there is no longer I who lives, but Christ who lives in me. My name is Hayden Kirchner, once lost, now found by Him who redeems, confirms, strengthens, restores, and makes me solid. All glory to God. I will conclude. So I hope meron tayong natutunan sa testimony ni Nico. Pwede tayong gumawa yan. Sana pagbigyan niyo po yung may mga kilala ko na kayang gumawa dito. Please, gawa niyo ako ng testimony nito. Alam niyo na kung sino kayo. Para lalo dito na may nangyayari pagbabago whenever you see God's word. Amen? Ha? Yung mga gusto, apat, na nakikita, hindi ko na kayo papalaman. Alam niyo na kung sino kayo. Asahan ko na yung aking mga testimony para mag-share tayo. Okay? Bless us all. Magaling na-receive. Sige pa, pasok. Ayan, maraming salamat Pastor sa kanyang magandang mensahe ngayon. Salamat sa Panginoon. Kung magkakaroon ng Panginoon, ang mga panahon, hallelujah, ang ating mga istopa na mga patutuo sa mga pagkakataon ng Diyos. Maraming salamat po sa Panginoon at sa kanyang masakra ang Diyos sa isang pagtulog ng pagkakataon. Amen. Masaya po ba ang bawat isa? Amen. Alam niyo nung mag-hospital ako dito sa akin, nagpakasala sabi ko sa kanya, alam niyo, nakita ko kung nagpakasala sila bakit wala naman itong nakakita sa video yun? Nakita ko community, nung makita ko community, doon maganda ako kapag sa akin, una sa lahat, yung buhay ng aking sasama. Nakita ko yung pagbabago. Sabi ko dito, ngayon pagbabago yun, yung dulo natin dito, kanyang tao, nakapalagay ko sa akin, sa trabaho, nagsisimula na namin sa buhay, nagsisimula na namin yung mga sa nagkaroon ko natin. Kaya magpalain ko kayo ng Diyos, hallelujah, at ang Diyos na Diyos, pagkakasal ko ako ang sumunod sa ating atong kanitakan at papagkaroon ng yung pagdadalo na ginawa natin sa ngayon naman po, tayo naman po ay para ko naman sa at tayo ginawa ng ating kapatid. Yes, good afternoon. Maayong hapon, Cebu, Luzon, Visayas, and Mindanao. Yes, I'm so happy and I'm so excited sa testimony ko. Alam mo na yun, Pastor. Alam mo na yun. Yes. So, balik po tayo sa ating UPG prayer, ating Christian, persecuted Christian in Mali. Ang Mali ay isang bansang landlocked. Walang dagat hangganan sa West Africa. Karamihan ng pag-uusig sa mga Kristiyano doon ay dulong ng Islamic extremist groups. At ang mga inilitanting mga pangkat, lalo na sa northern and central regions. Pangunahin nilang banta po, ang jihadist group ay nanunulog ng mga simbahan, sinisira ang mga bahay, at kursahan na paalis ang mga Kristiyano na mula sa kanilang lugar. Ang target po nila ang pag-usig ng mga
At fourth, ito ang pagbabala sa buhay ng mga Kristiyanong lalaki at mga misyonero. Ang sitwasyon ko, nilalawan ang mga Kristiyanong lalaki are displaced at patuloy na nakakaranas ng takot proteksyon ng pulisya sa ilang mga lugar. Ganun po, kahirap po pala. Kung sabi ko sa sitwasyon nila, grabe, ang hirap pala mo, so patuloy natin nananalangin at sa balihan po, nananalangin. Hallelujah, hallelujah. Ang manalangin sa langit, lift up the trumpet of the mighty Lord. Nakikiusap pa Lord, ang strengthen ang lahat ng mga Kristiyanong na Lord, come in your grace and peace, at sana ay magiging sila sa kanilang Lord. We pray for unending presence and fear na nasa nila ngayon. Bigyan mo ng tapat at kaunungan ang mga leader at simbahan. May justice hallelujah. Diyos na ang pag-uusig, Lord. Hallelujah. We ask Jesus Christ in the mighty name. Amen. Amen. Siguro sa iyo, maraming salamat sa Kapten. Ang ating Panginoon at niluluto at kami tayo sa pagpapaloob at pangungapit sa mga Amen. Magandang hapon sa aming lahat, mga kapatid. Ang ating pong tayo of the verse ay nakikita po sa 2 Corinthians chapter 9, verse 7 muna. Sinasabi nito, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi nakikilang lamang, sapagkat ang pilit ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalak. Magagawa ng Diyos na paasaganahan kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan, upang sumagana kayo para sa mabuting gawa. Tulad ng nasusulat, siya'y masagana nagbibigay sa mga dukha, ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. Salamat sa salita ng Diyos, tayo po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah, Panginoon, manalangin, Panginoon sa lahat. Maraming salamat po sa inyong walang hanggang biyaya at pagpapala po sa mga. Salamat po sa pagkakataon ito na kami ay makapagbibigay para sa alipay sa mga pagkukulang o pagpapahayag ng aming pagsinagpag para sa namin. Lord, pagpalain mo po ang mga handog upang magamit sa pagpapalaganap ng Panginoon. Maraming salamat po na ikaw po, Panginoon, ang nagbibigay sa gata upang kami ang magkaroon ng Panginoon. At kami po ay pagalunan po ng pagpapala sa kanila. Salamat, Lord, at Panginoon, sa katapatan mo at sa pangako mo na hindi kami makalimutan. Lord, babalik namin sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat, maluwalhati sa Diyos sa pangalan ng Jesus. Amen. Ang ating tayo sa open po sa Taiwan. Contact Brother Changchu by Post and Process sa Pilipinas naman. Contact Sister Marilyn Almahan by Chita 0961-612-1060 and sa Alibriat Cebu po, contact Sister Sel Regina. God love at cheerful and faithful giver. Thank you, Lord. At sa oras naman po nito, tayo po ay nangangailangan sa prayer coordination at sa prayer ang mga po tayo celebrate sa Jesus. Salamat po, Pastor. Salamat po. Magandang hapon sa ating lahat. Pagkain ko lang po yung naayon sa 2 Chronicles, chapter 7, verse 14. Sabi niya po dito ay, if my people who are called by my name will humble themselves and
seek my face, and turn from their wicked ways, and then I will hear from heaven, forgive their sin, and will heal their land. Amen. Ang bayan ito na nagtataglay ng ating karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ng kanilang tamaan, papatungan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang kasalanan at muli kong pasasagaran ang kanilang lupain. Ay napakaganda po ang ating layer at ang verse na ito. Ay mahal ito ay ang pag-pray ang ating bansa, ang buong mundo, lalo-lalo ang ating bansa. Samahan niyo po ako sa ating panalangin. Heavenly Father, we come before you with humble hearts, Lord, seeking your mercy and guidance for our nation. Lord, as you have said in 2 Chronicles chapter 7, verse 14, if we turn from our sins and seek your face, you will hear us and heal our land. Yes, Lord, alam namin, Panginoon, sa ngayon at sa susunod na araw na panahon, Panginoon, na kayo rin kami iwan ng pag-alala. That's why we ask your forgiveness, Panginoon. Your time para nang sa ganyan, Panginoon, maisang-aral namin ang aming pagbabago, ang mga layunin na dapat para sa pagbubuti ng bawat isa sa aming bayan. Let your righteousness and justice guide us, Panginoon, lalo na sa aming mga leaders, Lord. Your word states righteousness exalts a nation. Yung truth, yung compassion, yung unity sa bawat puso, sa bawat bagay, sa tahanan, sa komunidad, Panginoon. Nawa, Panginoon, itong mga word ng Lord ay masagana at mamuhay sa bawat buhay ng mga Panginoon sa bawat komunidad. Ang prosperity ay debit, Lord. Ayon nga po sa Jeremiah 29:7, sabi mo, that as our land prosper, so will our efforts. Panginoon, let your glory dwell in our nation. Lord, ang pagmamahal at your faithfulness sa bawat isa sa atin. Nawa, Panginoon, ay magbukas sa amin ng kapayapaan, lalo na sa aming bansa. Nawa, Panginoon, ang bansang Pilipinas ay manaman at ang namanaman ng buong kabanggaan, lalo na sa mga puso ng aming Panginoon. Salamat, Panginoon, sa muli sa hapon ito, sapagkat ikaw, Panginoon, ang aming pinagluto. At magkaroon mo kami ng pagkakataon, ipagpapagin mo ang Panginoon, na kami na po, nandiyan ka sa aming tabi. Sabi ng mga Panginoon, ay nasa ang aming mga parating lang na nagagawin ito sa pangalan ng Panginoon. Ikaw ay nananahakan sa aming mga puso sa iwan. Kaya hindi tayo naasama sa kami po nagpapasala sa laman mo. Kami kami nagdara sa Lord, nalalapit sa iyo, Panginoon, sa pangalan mo, Panginoon, malabot ng posible, Panginoon, sa lahat ng nangyayari sa ating bansa, Panginoon, na mas mananalig ang Panginoon sa pagkakataon po magpapakita sa mga puso ng bawat isa. Muli, Panginoon, sa ating Panginoon, nawa, Panginoon, ikaw po ang magbigay ng kalakasan at kapayapaan sa ating bansa. Lahat ng Panginoon, pinaglas namin sa pangalan ng Jesus. Amen.
po Panginoon, pinagdasal po namin, ang gusto Panginoon, ang aming piling, kahapon ito, lagay-lagay namin, magpalasalan sa buong ikaw po Diyos, ang dakilang lugagang dalang, ikaw po Diyos, ang doktor, kaya dalang po ang patuloy ng pagpapala sa buhay mo. Ang dami namin ang gawin sa Panginoon, at dalang po Diyos, ang pangalaman po sa kami kayo po ang kanyang buhay, naging ang buhay ng asawa, naging ang maraming salamat sa pagkakataon po Diyos, patuloy na mula sa buhay nila, pagpalain mo sila at patuloy na pagpalain ang kanilang pangalaman. Samahan po sila, pangutpangalaman po sila Panginoon, at ikaw po Diyos ang patuloy na mabigyan sa pagkakas kalimutan. Maraming salamat sa bawat pamilya dito po sa Kausto ng Panginoon. Pagpalain mo at bigyan po sila ng lakas na maitulong trabaho sa bawat tao na kagalan nila ng mga pangasal sa araw-araw sa kanilang pagbubuhay. Maraming salamat sa iyo sa pangalan ng anak ng Jesus. Amen. Salamat sa prayer, Pastor Richard. Sa pag-worship at medyo antok na ako at parang hindi. Pagbiyahe ako ng pagkakabalik ng Diyos sa Santos ngayon, tuwa-tuwa. Hopefully, tuloy magpapatay. Thank you, guys. Yung mga unang message sa chat box, yan din ako sa Twitter. Yung mga bagong last question. God bless you guys. Thank you.